ang nakalimutang digmaan, Muslim Warriors versus Espanya sa Maynila. Akala natin ang kasaysayan ng Pilipinas ay tungkol lamang sa mga Kastila, Amerikano at mga bayani ng himagsikan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na minsang sinalakay ng mga mandirigmang Muslim ang Maynila? Na minsan ay nagbanta ang puwersa ng Sulu at Maguindanao na sinuportahan pa ng mga Ottoman laban sa kolonyal na pamumuno ng Espanya? Bago pa man dumating si Magellan noong 1521, ang katimugang bahagi ng Pilipinas ay matagal nang naimpluwensyahan ng Islam. Sa Sulu, isang Arabong misyonaryo na si Makhdum Karim ang nagdala ng Islam noong 1380. Nang lumaon, itinatag ni Sharif al-Hashim ang sultanato ng Sulu at sumunod naman ang Maguindanao. Ang mga sultanatong ito ay hindi simpleng tribo lamang. May sarili silang mga barko, sundalo, sistema ng batas at diplomatikong ugnayan kahit sa Ottoman Empire. Sa Hilagang Luzon, naroon ang mga bayan ng Maynila at Tondo, pinamumunuan ng mga Muslim na dato gaya ni Raja Sulaiman. Noong 1570, nagplano ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi na sakupin ang Maynila. Ngunit hindi ito basta-basta ibinigay ni Sulaiman. Dito na nag-ugat ang tensyon, Kristiyano versus Muslim, kolonyalismo versus kalayaan. Ang tinatawag na Castilian War noong 1578 ay hindi simpleng digmaan. Ito ay labanan ng dalawang imperyo, Espanya at Brunei, kasama ang mga sultanato ng Sulu at Maguindanao. Tumugon ang Muslim warriors sa panawagan ng Brunei, depensahan ang kapwa nila Muslim sa Luzon. Daan-daang sundalong Moro mula sa Sulu at Mindanao ang tumungo sa Luzon, dala ang mga karakoa, mga barkong pandigma. Ayon sa mga tala, may mga Turko, Arabo at Malay na kasamang lumaban kasama ng mga Pilipinong Muslim. Ito ay dahil sa ugnayan ng Brunei at ng Ottoman Empire na siyang pinakamalakas na imperyong Islamiko noon. Sa panig ng Espanya, may mga sundalong Aztec, Incan at Mayan mula sa Mexico na kasama ng mga Kastila. Ang digmaang ito ay tunay na pandaigdig. Nang salakayin ng mga Muslim warriors ang mga Kastila sa Maynila, tumagal ng buwan ang tensyon at sagupaan. Ngunit sa huli, hindi na itulak palabas ang mga Kastila. Status quo antebellum, walang tunay na nanalo. Pero isang mensahe ang malinaw, hindi madaling pasukuin ang mga Pilipinong Muslim. Sa sumunod na mga dekada, patuloy ang mga Muslim sa paglaban sa Espanya. Mula sa Mindanao hanggang Visayas, may mga salakay, laban at pananakot. Tinatawag ng mga Kastila ang mga ito bilang Moro Raids. Ngunit para sa mga Muslim, ito ay paglaban sa kalayaan. Marami sa mga bayani ng digmaang ito ay hindi man lang nabanggit sa mga libro. Raja Bongsu, Sultan Kudarat, Datu Uto. Sa kabila ng mahabang kampanya ng mga Kastila, hindi nila tuluyang nasakop ang Sulu at Maguindanao. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon may malalim na Muslim identity sa mga rehiyon ng Bangsamoro. Isang kasaysayang tinangka nilang burahin. Pero hindi kailanman nawala. Ito ang kasaysayang hindi itinuturo sa karamihan. Ang kasaysayan ng paglaban, ng pananampalataya, at ng karangalang ipinaglaban ng mga Muslim sa Pilipinas. Kung ikaw ay Pilipino, Kristiyano man o Muslim, bahagi ito ng iyong kwento. At kung ang kasaysayan ay hindi alam, madali itong kalimutan o baluktutin. Forgotten footnotes. Siyempre, don't forget to subscribe.